Sa loob ng mahigit 400 taon, ang katawan ni Queen Elizabeth I ay isang ganap na misteryo. Ipinagbawal niya ang autopsy, kaya't ang naiwan sa kasaysayan ay mga madilim na tsismis lamang. Pero ngayon, sa wakas ay nasuri na ng mga siyentipiko ang kanyang DNA mula sa isang lihim na sample. Ang mga resulta ay nagbubunyag kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. At ito ay isang nakakagulat na kwento ng mga lason, pagkabulok, at isang kakaibang huling pagdurusa na hindi naunawaan ng kanyang korte. Ipinapaliwanag ng mga natuklasan ang lahat, mula sa kanyang sikat na puting maskara hanggang sa kanyang kakaibang mga huling araw. Ang sekreto ng Bacton Cloth. Sa isang hakbang na halos ganap na itinago, isang grupo ng mga siyentipiko at mga historiador ang nakakuha ng access sa isang napakamahalagang artifact. Hindi ito ang kanyang katawan. Hindi nila nagawang hawakan ang libingan. Ang sample ay nanggaling sa isang bagay na mas personal pa, ang Bacton Altar Cloth. Sa loob ng ilang siglo, ito ay isang magandang piraso lamang ng burda na nakabitin sa isang maliit na simbahan. Pero kamakailan ay kinumpirma ng mga eksperto na ito ang tanging natitirang piraso ng damit na isinuot ni Elizabeth mismo. Isang piraso ng court dress mula sa huling bahagi ng ika-16 na siglo. At dito na preserba sa loob ng 4 na siglo ay mga mikroskopikong bakas ng kanyang pisikal na materyales. Gamit ang teknolohiyang magmumukha pang itim na mahihika sa korte ng Tudor, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng buong genetic at toxicological analysis. Ang hinahanap nila ay simple, ang sanhi ng kamatayan. Ang natuklasan nila ay kakaiba. Ang nakakatuwang bahagi ay ang DNA mismo ang unang gulat. Kinumpirma nito ang kanyang lahi, oo, pero nagpakita rin ito ng genetic markers para sa mataas na inflammatory response. Pero ang tunay na bomba ay wala sa mga gene, nasa mga lason ito. Ibinunyag ng pagsusuri ang isang toxicological profile na, sa totoo lang, hindi kapani-paniwala. Ang kanyang sistema ay lubusang binaha ng dalawa sa pinakamabagsik na heavy metals na kilala, lead at mercury. Hindi ito kaso ng isang taong naglagay ng lason sa kanyang alak. Ito ay resulta ng dekadang pagkakalantad. Ang mga level ay napakataas na. Sa mga pamantayan ngayon, matagal na sana siyang nagdurusa mula sa matinding organ failure at psychosis ng maraming taon bago ang kanyang katapusan. Ang ulat ng DNA at lason na ito ay hindi lamang isang medical file. Ito ay isang susi. Binuksan nito ang katotohanan sa likod ng kanyang pinakasikat na katangian, ang kanyang iconic na puting maskara. Ipinaliwanag din nito ang kakaiba at nakakatakot na pag-uugali na nasaksihan ng kanyang mga courtier sa kanyang mga huling linggo. Ang reyna ay hindi lamang matanda o malungkot. Kinakain siya mula sa loob ng kanyang sariling imahe. Binabago ng natuklasan ang lahat. Binibigyan nito ng bagong perspektiba ang kanyang buong paghahari na nagpipinta ng larawan ng isang babaeng nasa patuloy na nakatagong paghihirap. Ang kakaibahan ng nasa loob ng kanyang katawan ay hindi isang sakit lamang. Ito ay isang toxic storm, isang mabagal na pagkasira na ngayon lamang na ilatag ng siyensya. Ang kanyang katawan ay isang kulungan at ang susi ay nasa kanyang makeup. Ang presyo ng kadalisayan. Kaya ito ang sitwasyon kay Queen Elizabeth I. Lahat ay obsessed sa kanyang imahe. Ang puting mumulto na mukha, ang dugong pulang mga labi, ang nagniningas na peluka. Iconic ito. Pero ang hindi napagtanto ng karamihan ay hindi lamang fashion ang hitsura na ito. Ito ay isang sandata. Sa mundong pinapatakbo ng mga lalaki, si Elizabeth bilang isang dalagang reyna ay kailangang magpakita ng imahe ng isang bagay na higit pa sa tao. Hindi siya maaaring maging isang normal na tumatandang babae. Kailangan niyang maging Gloriana, ang Virgin Queen. Walang hanggan at dalisay. At ang pangunahing kasangkapan para sa ilusyon na ito ay isang cosmetic paste na tinatawag na Venetian ceruse. At ito ang laking gulat. Ang Venetian ceruse ay isa sa pinaka-toxic na substance na maaari mong ilagay sa katawan mo. Ang pangunahing sangkap nito ay white lead. Simple ang formula. Ihalo mo ang pulbos na lead sa suka at tubig. Ang resulta ay isang makapal, makinang na puting pintura. Ipinapahid niya ang pastang ito sa kanyang mukha, leeg, at mga kamay na lumilikha ng isang maskara na ayon sa sabi-sabi sa kanyang mga huling taon ay halos 1 pulgada ang kapal. Tinatakpan ng maskarang ito ang lahat. Noong 1562, isang matinding kaso ng smallpox ang halos nagpawakas sa kanyang buhay. Nakaligtas siya, pero ang sakit ay nag-iwan ng mga permanenteng peklat sa kanyang mukha. Mula sa sandaling iyon, ang Venetian ceruse ay naging hindi na isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Pero narito ang sikreto. Ang lead ay isang neurotoxin. Araw-araw, ang lead-based paint na iyon ay tumatago sa kanyang balat at pumapasok sa kanyang dugo. Kinukumpirma ng bagong DNA analysis ang mapaminsalang epekto. Nagpapakita ang toxicological report ng mga label ng lead na ituturing na medical emergency sa kasalukuyan. At ang mga side effects, isa itong listahan ng mga kakilakilabot. Ang lead poisoning ay nagdudulot ng mga sugat sa balat, pagkahulog ng buhok,
at matinding pagkabulok ng ngipin. Napansin ng mga courtier na ang kanyang mga ngipin ay mga itim na tuod at ang kanyang buhok ay manipis na kaya ganap na siyang umaasa sa mga peluka. Pero ang lead ay hindi lamang umatake sa kanyang katawan. Inatake rin ito ang kanyang isip. Nagdudulot ito ng pagkawala ng memorya, pagkapagod, pagkamayamutin, at matinding depression. At iyon pa ay pagpapagaan pa. Ang nakakatuwang bahagi ay ang lead ay kalahati lamang ng kwento. Para tanggalin ang makapal, nakakasirang pasta, ang kanyang mga ladies in waiting ay gumamit ng isa pang toxic na halo. Isa na naglalaman ng mercury. Ang mercury ay isa ring potenteng neurotoxin. Kaya siya ay nasa isang pang-araw-araw na toxic cycle. Nilalason ang sarili gamit ang lead para lumikha ng maskara. At saka nilalason ulit ang sarili gamit ang mercury para tanggalin ito. Ipinapakita ng bagong pagsusuri ang mga bakas ng parehong metal nakakulong sa kanyang sistema. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit napakakaiba ng mga natuklasan. Isa itong 1-2 punch na umatake sa kanyang mga organo at sa kanyang utak. Ang kanyang iconic na imahe ay isang gintong hawla at ang presyo ng perfectong iyon ay isang mabagal, nakapangingilabot na pagkasira. Siya ay isang buhay na alamad, pero nagtatala ang kanyang katawan. Ang huling pagbagsak. Habang papalapit si Elizabeth sa kanyang ika-70 taon, ang maringal na ilusyon na maingat niyang pinapanatili sa buong buhay niya ay nagsimulang bumuho. Sa kanyang mga tao, siya pa rin ang hindi mababasag na reyna na humarap sa makapangyarihang Spanish Armada. Pero ang hindi napagtanto ng karamihan ay sa likod ng mga pader ng palasyo. Nawawala na ang reyna. Siya ay pisikal na mahina, mental na pagod, at pinapahirapan ng matinding pakiramdam ng pagkawala na walang kapangyarihang makakapag-ayos. Ang mundong kilala niya ay nawala na. Karamihan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan at tagapayo ay wala na. Si William Cecil, ang kanyang matapat na chief minister sa loob ng 40 taon, ay pumanaw na. Ang kanyang spy master, si Francis Walsingham, ay matagal nang wala. Ang pagkawala ng kanyang mga ladies in waiting, mga babaeng kasama niya mula pagkabata, ang nag-iwan sa kanya ng napakatinding kalungkutan. Hindi ito simpleng kalungkutan lamang. Ito ay isang malalim, nakakaparalisa na pagdadalamhati. At ang bagong DNA analysis ay nagbibigay sa pagdadalamhati ito ng isang nakakatakot na bagong konteksto. Ang mataas na level ng lead at mercury sa kanyang sistema ay makapagpapalala sa mga damdamin ito na ginagawang malalim na chemical depression ng normal na kalungkutan. Pero ang multo na pinakamalaki, ang aninag ay si Robert de Vero, ang Earl of Essex. Siya ang kanyang matalino at pabaya na paborito. Pero ang kanyang ambisyon ang nagpahamak sa kanya. Noong 1601, pinamunuan niya ang isang hangal at nabigong rebellion laban sa kanya. Si Elizabeth, ang reyna, ay walang ibang pagpipilian kundi pirmahan ang kanyang death warrant. Ang pagpapatay kay Essex ay isang gawain ng Estado. Pero para kay Elizabeth, ang babae, ito ay isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Isinulat ng kanyang pinsan, si Sir Robert Carey, na sa kanyang huling taon, ang reyna ay uupo sa mga madilim na silid, umiiyak dahil sa kapalaran ni Essex. Siya ay nalulunod sa dagat ng pagsisisi. Ang emosyonal na pagguho na ito ang nag-trigger ng isang nakakagulat na pisikal na pagbagsak. Oo, tungkol doon. Ang kanyang kilalang matamis na ngipin, isang dietang mayaman sa asukol, ay sa wakas ay nakahabol sa kanya. Ang kanyang mga ngipin ay nabubulok na at naging mga itim na tuod. Pero mas malala pa ito kaysa sa pisikal na hitsura lamang. Ang bagong pagsusuri, kasama ng mga historical na ulat, ay nagtuturo sa maramihan at masakit na mga abscess na bumubulok sa kanyang panga mula sa loob. Ang mga impeksyong ito sa kanyang bibig ay patuloy na nagbubumba ng bakterya sa kanyang dugo. Ito ay isang kondisyong tinatawag ng modernong medisina na sepsis. At ang bagong DNA report, nagpakita ito ng napakalaking mga marker para sa systemic infection. Kaya ito ang sitwasyon. Nagdurusa siya mula sa lead poisoning, mercury poisoning, matinding depresyon, at isang malalang hindi nagamot na impeksyon sa dugo. Ito ang kakaibang cocktail na sa wakas ay natuklasan ng siyensya. Ipinapaliwanag nito ang lahat ng sumunod na nangyari. Ang reyna ay kumukupas at nagpapadala ang kanyang katawan ng nakakatakot na mga senyales. Ang tahimik na takot sa malamig at mamasa-masang mga araw ng Marso 1603, ang Richmond Palace ay naging lugar ng mga bulong. Si Queen Elizabeth, ang hindi matitinag na sentro ng mundo ng Inglaterra sa loob ng 45 taon, ay nasa kanyang huling pagbagsak at ang kanyang pag-uugali ay naging tunay na kakaiba. Dito ko konekta ng bagong ebidensya ng DNA kaiman. Ang lead, ang mercury, ang sepsis, ang lahat ng mga puntos. Tumanggi siyang humiga sa kama, hindi isang gabi lamang, sa loob ng ilang linggo. Sa halip, gumugol siya ng mga oras. Minsan ay higit sa 15 oras sa isang araw, na nakatayo o nakaupo ng walang galaw sa mga unat na nakatambak sa sahig. Naniniwala ang kanyang mga tagapag-alaga. Natakot siyang kung hihiga siya, hindi na siya babangon pa. Pero ang pagsusuring siyentipiko ay nagmumungkahi ng iba pa. Ito ay klasikong psychosis
Isang pagkawala ng pagkakakonekta sa realidad. Inaatake ng lead at mercury ang kanyang utak na nagdudulot ng paranoia at mga halusinasyon. Ang sepsis ay nagbibigay sa kanya ng matinding lagnat at ang sakit mula sa kanyang mga abscess ay malamang na nakapangingilabot. Hindi siya basta takot mamatay. Siya ay nakulong sa isang buhay na bangungot, hindi kayang pagkatiwalaan ang kanyang sariling isip o katawan. Ang kanyang mga ladies in waiting, desperadong tumulong, ay kanyang itinatabi. Tinanggihan niya ang kanyang mga doktor. Tumigil siya sa pagpapahintulot sa kanyang mga tagapag-alaga na paliguan. Ubihisan siya. At pagkatapos ay mayroon pang kwento ng kanyang coronation ring. Isinuot niya ito sa loob ng 45 taon bilang simbolo ng kanyang kasal sa kanyang kaharian. Habang lumalalala ang kanyang kalusugan, namamaga ang kanyang katawan. Iminumungkahi ng DNA analysis na ito ay matinding organ failure. Malamang ang kanyang mga bato, isang direktang resulta ng lead poisoning. Nagre-retain ng likido ang kanyang katawan. Ang singsing ay nagsimulang gumilit ng malalim sa laman ng kanyang daliri. Naging sobrang nakabaon ito na kailangan pang kikilan ng kanyang mga doktor. Isang lubhang traumatic na gawain na nakita niyang isang napakasamang palatandaan. Noong Marso 24, 1603, sa wakas ay dumating ang katapusan. Pumanaw siya, hindi sa pamamagitan ng isang huling utos, kundi sa isang malalim na katahimikan. At dito nagmula ang pinakakakaibang tisismis sa lahat. Isang lady in waiting na nagngangalang Elizabeth Southwell ang nagsabi ng mga linggo matapos malibing ang reyna. Ang kanyang katawan na magasap masamang mga likido ay sumabog sa loob ng kanyang lead coffin. Ang pagsabog daw ay napakalakas na naglabas ito ng toxic na singaw. Sa loob ng ilang siglo, ito ay itinanggi bilang propaganda. Pero ginagawang nakatatakot na posible ng bagong pagsusuri ang pangyayaring ito. Ang kombinasyon ng sepsis at organ failure ay hahantong sa mabilis na pagkabulok na puno ng gas. Ito ay isang bihira, ngunit totoo na pangyayari. Ang kanyang katawan ay isang time bomb na itinakda ng kanyang sariling kamay. Ang tunay na Elizabeth kaya, ano ang huling hatol? Sa loob ng ilang siglo, maraming chismis ang umiikot. Puso ba nawasak? Isang lihim na pagpaslang. Ano talaga ang natuklasan ng mga siyentipiko sa loob ng katawan ni Queen Elizabeth? Ang totoo, hindi ito isang simpleng bagay. Yan mismo ang dahilan kung bakit ito napakakaiba, napakakatakot. Ito ang perpekto at trahedyang bagyo. Isang sunod-sunod na pagpalya ng sistema na nagpabagsak sa isa sa pinakamakapangyarihang monarka sa kasaysayan. At ngayon, pinapatunayan ito ng groundbreaking na DNA at toxin analysis. Minsan, at para sa lahat, ang lahat ng elaboradong conspiracy theories tungkol sa siya ay lihim na nilaso ng mga kalabang Espanyol o mga ambisyosong courtier. Pinapawi ng DNA evidence ang lahat ng iyon. Hindi iyon ang nangyari. Ang pagsusuri sa kanyang mga tissue na preserba sa loob ng mahigit 400 taon ay nagtuturo sa isang ibang, mas personal na salarin. Ang taong lumasong kay Queen Elizabeth ay si Elizabeth mismo. Isa itong mabagal, sistematiko, at ganap na hindi sinasadyang pagkalason na tumagal ng ilang dekada. Nagsimula ito na hindi lamang sa pagkamaarte, kundi sa isang bagay na higit pa niyang hinahangad, kontrol. Nagsimula ito sa kanyang pangangailangang pagpakita ng matibay na imahe ng kapangyarihan at walang hanggang kabataan. Ang imaheng iyon, ang sikat na Mask of Youth, ay binuo sa Venetian Cerus. Ang makapal, puti, at uso na pastang ito ang kanyang ipinipinta sa kanyang mukha araw-araw. At ang cosmetic na ito ang nagtatak sa kanyang kapalaran. Dahil ang Venetian Cerus ay, sa simpleng salita, lead. Sa bawat pagpahid, ang lead ay tumatago sa kanyang mga pores, tumutulo sa kanyang dugo. Walang humpay na atake ito. Minasak ng lead ang kanyang katawan mula sa loob na nagdudulot ng pagpaalya ng kanyang mga bato at atay. Pinagnipis nito ang kanyang buhok at ginawang marupok. Pinuno nito ang kanyang balat ng mga sugat na sa isang trahedyang ironiya, pinilit siyang maglagay ng mas marami pang white lead para takpan ang pinsala. Pero ang lead ay hindi lamang umatake sa kanyang katawan. Inatake rin ito ang kanyang isip. Sinindihan nito ang malalim at madilim na depresyon at ang hindi mahuhulaan na paranoia na lumamon sa kanya, lalo na sa kanyang mga huling taon. Matapos ang rebellion ni Essex, pagkatapos na parabang hindi pa sapat iyon, nariyan ang mercury. Ano ang ginamit niya para tanggalin ang makapal na nakakapal na lead paste sa katapusan ng araw? Isang mercury-based cleanser. Siya ay, sa literal na salita, naghuhugas ng lason gamit ang mas marami pang lason. Ang toxic cocktail na ito ng heavy metals ay lumikha ng isang patuloy na lumalaking neurological crisis. At sa wakas, nariyan ang ikatlong mangangabayo ng kanyang personal na apokalipsis, sepsis. Si Elizabeth ay kilala sa kanyang pagmamahal sa asukal. Isang bihirang delicacy. Kilala ang kanyang mga ngipin na itim at bulok. Hindi lamang ito problema sa pisikal na hitsura. Ang kanyang bibig ay isang breeding ground ng bakterya. Ipinapakita ng DNA analysis na ang bakteryang ito ay pumasok sa kanyang dugo, na lumikha ng isang malalang systemic infection.
Isa itong pagsabog na ang kanyang katawan na dating pinahina at sinalanta ng ilang dekadang lead at mercury ay simpleng hindi na kayang labanan. Ang kanyang immune system ay wala na. Ang tunay na kakaibang natuklasan ang nagbubuklod sa lahat ay ito. Hindi siya basta isang reyna. Siya ay isang human chemical experiment na lubhang nagkamali. Ang kanyang huling kakaibang pag-uugali na lubhang nagpahirap sa isip ng kanyang korte ay biglang may perpektong nakakatakot na kahulugan. Ang alamat na pagtanggi niyang humiga, ang pagtayo ng 15 oras hanggang sa siya ay bumagsak. Ang mahabang panahon ng malalim na katahimikan. Ang mga paranoid na atake ng galit. Hindi ito kabaliwan sa romantiko at makahariang paraan. Ito ang inaasahang physiological na resulta ng heavy metal toxins at isang napakalaking septic infection na sumasalakay sa kanyang utak. Outro kaya, ang Virgin Queen ay biktima ng kanyang sariling imahe. Pero narito ang tunay na tanong. Ito ba ay isang presyong handang bayaran niya? Ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa mga comments. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakatagong kasaysayan.